Pinuntahan ni Lara si Dato Raman upang patayin niya ito. Wala na siyang pakialam kung makukulong siya, basta't makapaghiganti siya sa kanyang mga magulang. Nagtanong nito si Dato Raman kay Lara kung bakit niya ito ginagawa. Galit na sinabihan ni Lara si Dato Raman dahil pinatay niya kanyang mga magulang at ipinakita niya nito ang mga itsura ng kanyang mga magulang kay Dato Raman. Sobrang nagulat nito si Dato Raman dahil siya pala ang batang nakita niya noon sa Kabatangon Medical Mission. Pumasok naman ito si Jamila sa kwarto ng kanyang ama at nakita niyang ginawa ni Lara sa kanyang ama. Galit na sinabihan ni Lara si Jamila na subukan niyang lumapit, papatayin niya ang kanyang ama. At galit niyang sinabihan si Dato Raman na pumunta siya dito dahil paghihiganti niya ang kanyang mga magulang. Pinatay niya ang kanyang mga magulang. Sinira niya ang kanyang buong buhay. Sinabihan ni Dato Raman si Lara na hindi siya pumaslang sa mga magulang niya. Maniwala siya. Hindi siya ang pumatay sa kanyang mga magulang, pero hindi nito naniniwala si Lara. Kaya sinabihan ulit ni Dato Raman si Lara na nagsasabi siya nito ng totoo. Pinlano lahat yon ni Colonel Marcelino. Niloko sila nito. Si Colonel Marcelino ang nagutos na atakihin ang medical mission. Nirecruit sila nito sa dikhain ng isang bagong bansa. Nanggulo sila sa mga bayan-bayan. Nagpakalat sila ng mga iligal na armas para sa kanila. Pero niloko sila ni Colonel Marcelino. Kasinungalingan yung sinasabi ni Colonel Marcelino na isang mabuting layunin. Ginamit sila nito para lang magkapera at dahil gahaman sa kapangyarihan. Ginawa sila nito ng mga peking revolusyonaryo, mga kriminal. Nang nalaman niya ang balak nilang gawin sa medical mission sa Barangay Kabatangon, humabol siya para pigilan sila nito. Pero wala na siyang nagawa. Huli na ang lahat. Nung dumating siya, nakita niya na lumapit siya nito sa mga magulang niya para pulsuhan niya ito. Pero patay na ang kanyang mga magulang. Ang kanyang naabutan doon, mga duguang bangkay at mga pamilyang naulila. Doon na siya nagpasya na takasan ang grupo. Nagtago siya sa Islang Damay. Binago niya ang kanyang pangalan para hindi siya matuntun at para makapagsimula muli. Marami siyang kasalanan na nagawa sa buhay niya, pero hindi isa doon ang pagpatay sa mga magulang niya. Hindi makapaniwala si Lara nung nalaman niya ang katotohanan at umalis na din siya sa bahay ni Dato Raman. Pati rin si Jamila, sobrang nagulat siya nito sa kanyang nalaman na party pala ang kanyang ama noon sa sindikato. Sa pagbalik ni Lara sa kanyang kotse hanggang sigaw at iyak na lamang siya nung nalaman niya ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nagtanong naman ito si Jamila sa kanyang ama na totoo bang sinasabi ni Lara. Sinabi na nga ni Dato Raman kay Jamila ang totoo. Sinabi niya na hindi Raman ang tunay niyang pangalan. Ang pangalan niya ay Hassan Wadi. Pinalitan niya yon para takasan ang grupo ni Colonel Marcelino. Nagtanong nito si Jamila sa kanyang ama na totoo ba ang kanyang sinasabi kanina na may connection siya talaga sa mga sindikato at ng iligal na mga armas. Ang sagot ni Dato Raman na noon yon, matagal na niyang iniwan ang buhay na yon. Simula nang kupkupin niya ang kanyang kaka Jalil. Nagdesisyon siya na mamuhay ng tahimik, pero sa yata talagang hahabulin at hahabulin siya ng kanyang nakaraan dahil sa kanyang ginawa sa pagkuha at pagtago sa mga armas na ibinabagsak sa paligid ng kanilang isla. Nagtanong ulit nito si Jamila na kaya ba siya nito natuntun at kaya nila tinarget ang kanilang isla. Ang sagot ni Dato Raman, nang gusto lang niya naman ay protektahan ang kanilang isla. Hindi niya inaasahan na kahantong sa ganun ang lahat at tumihingi siya nito ng tawad kay Jamila na hindi niya nasabi sa kanila ng kanyang kakajalil ang buong katotohanan dahil natakot siya at nahihiya. Dahil kahit walang katotohanan ang mga binibintang nila sa kanya ngayon, dumadaloy pa rin sa kanyang mga kamay ang dugo ng kanilang mga kababaryong namatay noong gabing iyon. At nakiusap siya kay Jamila na hayaan siya nito na siya nang magsabi kay Jalil ng lahat ng ito. Sinabihan ni Jamila ang kanyang ama na basta't ipangako niya sa kanya na sasabihin niya kay Kaka Jalil ang katotohanan. Hindi man ngayon, pero sana makahanap siya ng pagkakataon para sabihin sa kanyang kaka ang totoo. Samantala, sinabihan ni Jalil si Mustafa na inaalam pa nila kung ano ang nangyari kay Lara, pero sa ngayon, wala pa silang balita. Nagulat naman ito si Mustafa na kahit si General Carillo, hindi niya alam kung nasaan si Lara. Ang sabi ni Jalil na yan ang naobserba ni Marcos. Nagtanong nito si Mustafa kung meron bang tumulak kay Lara para bigla na lang ito maglaho. Ang sagot ni Jalil na sa tingin niya, yung pagsabog. Nalaman din niya pala na namatay ang mga magulang ni Lara sa isang medical mission. Inambush ito. Doon na ulila si Lara. Kaya ito kinupkop ni General Carillo pero hindi niya alam kung may kinalaman ito sa lahat.
Naalala tuloy ni Mustafa ang sinasabi sa kanya noon ni Dato Raman sa nangyaring medical mission sa Mindanao. At sinabihan niya si Jalil na si Lara ang weakest link sa grupo ni Carillo. Siya ang pinaka-vulnerable. Kailangan nila itong mahanap dahil kung tama ang kanyang hinala, nasa panganib ang buhay ni Lara mismo sa amahan niya. Kaya napapaisip nito sina Marcos at Jalil kung ano ba talaga ang nangyari kay Lara at bakit ito biglang naglaho. Napapaisip naman ito si Jalil kung tama bang sinasabi ni Mustafa na nasa panganib ang buhay ni Lara dahil papatayin ito ni General Carillo dahil si Lara ang magiging hadlang sa mga pinaplano ni General Carillo. Kaya ba siyang patayin ng kanyang ama-amahan? Habang si Lara pinunta naman niya si Dante para tanungin ito na totoo ba na si Colonel Napoleon yung kapatid ng kanyang ama-amahan? Siya ba ang dahilan kung bakit namatay yung mga magulang niya? Sabihin niya sa kanya ang totoo. Sinabihan ni Dante si Lara na kumalma siya nito. Hindi siya nito kailangan tutukan ng baril. Maniwala siya. Sa puntong ito, siya na lang ang natitiran niyang kakampi. At dito na nga sinabi ni Dante kay Lara ang buong katotohanan na matalik niyang kaibigan si Napoleon. Isa siya sa mga unang recruit ni Napoleon sa kanyang kilusan noon para bumuo ng isang bagong Pilipinas. Maayos ang lahat noon. May tamang direksyon. May prinsipyo. Pero unti-unti naging agresibo ay ang kanyang kapatid na si Manuel. Mapusok si Manuel. Kahit si Napoleon, hindi to kayang kontrolin. Walang pakialam si Manuel kahit na sino ang tamaan. Para kay Manuel, ang lahat ay collateral damage lang sa isang dakilang misyon. May mga ginawa si Manuel na hakbang na walang basbas ni Napoleon at ginamit pa ni Manuel ang pangalan ni Napoleon. Nagtanong nito si Lara kung anong ginawa ng kanyang ama-amahan. Ang sagot ni Dante na maraming ginawa si Manuel na may sariling operasyon. Nagpasabog si Manuel ng isang barko na ang nilalaman ng kargamento ay ang mga armas para pagtapan ang kanilang operasyon sa mga pulis. Pero bago yon, meron pa siyang isang inatake. Taong 1997, si Manuel ang pumatay sa mga magulang niya. Si Manuel rin ang utak sa likod ng pag-ataking iyon para ibintang sa mga rebelding Muslim tulad ng papasabog niya sa isang bus noong isang araw at ang pinagbibintangan ay ang mga komunista. Sinasabi niya ito sa kanya dahil nagkakaroon siya ng hinala na si Manuel ang pumatay sa sarili niyang kapatid para walang maging hadlang sa kanyang mga balak. Ganun ang ginagawa ni Manuel kapag may hadlang sa kanyang plano, pinapatay niya at pinag-iingat ni Dante si Lara dahil posibleng papatayin din siya nito ng kanyang ama-amahan. Hindi naman makapaniwala si Lara sa kanyang nalaman ngayon at ilang taon na pala siyang niloloko ni General Carillo at pinapaniwala na si Dato Raman ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kaya sa pagkakataon na ito, uunahan na niya ang kanyang ama-amahan, papatayin niya ito upang makapagiganti na siya sa nangyari sa kanyang mga magulang. Mapapahama kaya si Lara sa kanyang gagawin? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.